Kumusta mga kaibigan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang mainit na paksa. Paglikha versus evolusyon. Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sama-sama nating alamin at pagnilayan kung paano natin mauunawaan ang dalawang perspektibang ito sa liwanag ng salita ng Diyos. Genesis Kapitulo 1 Versikulo 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ayon sa unang talata ng Biblia, malinaw na sinasabi na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Ito ang pundasyon ng pananampalataya ng maraming Kristiyano. Ang paglikha ay hindi lamang isang aksidente o biglaang pangyayari, kundi isang sinadyang gawa ng Diyos. Isipin mo ang isang pintor na maingat na pinipili ang bawat kulay at detalye para sa kanyang obra maestra, ganito rin ang ginawa ng Diyos sa paglikha ng mundo. Hebreo Kapitulo 11 Versikulo 3. Sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos, anupat ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga bagay na hindi nakikita. Ang talatang ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, lahat ng bagay ay nalikha. Ang konsepto na ito ay nagbibigay sa atin ng pananaw na ang Diyos ay may kapangyarihan na lampas sa ating pangunawa. Parang isang magiting na hari na nag-uutos at agad na natutupad ang kanyang mga nais, ganito ang Diyos sa kanyang paglikha. Mga Awit Kapitulo 19 Versikulo 1. Ang kalangitan ay naghahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang kalawakan ay nagpapakita ng gawa ng kanyang mga kamay. Ang kalikasan mismo ay nagpapatunay ng paglikha ng Diyos. Sa tuwing tinitingnan natin ang mga bituin, bundok, dagat, at lahat ng bagay sa paligid natin, nakikita natin ang dakilang gawa ng may kapal. Parang isang dakilang eskultura na nililok ng isang bihasang manlililok, ganito natin makikita ang mga likha ng Diyos sa ating paligid. Roma Kapitulo 1 Versikulo 20. Sapagkat mula nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang di nakikitang mga katangian, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, ay malinaw na nakikita, na naunawaan sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa, upang walang maidadahilan ng tao. Ipinapaliwanag ng talatang ito na ang mga katangian ng Diyos ay malinaw na makikita sa kanyang mga nilikha. Hindi natin maaaring itanggi ang kanyang presensya dahil sa mga ebidensya na nasa ating paligid. Parang isang tatak ng isang tanyag na brand sa bawat produkto, kahit hindi natin makita ang gumawa, alam nating may gumawa nito. Kolosas Kapitulo 1 Versikulo 16 hanggang 17. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, na nasa langit at nasa lupa, mga bagay na nakikita at mga bagay na di nakikita, maging mga trono o mga kapamahalaan o mga pamunuan o mga awtoridad, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Siya ay una sa lahat ng bagay, at sa kanya nagkakaisa ang lahat ng bagay. Ang talatang ito ay naglalagay kay Kristo sa sentro ng paglikha. Lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Ito ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at awtoridad sa lahat ng bagay. Parang isang arkitekto na may kabuuang plano at layunin sa bawat bahagi ng kanyang disenyo, ganito rin ang paglikha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Naway naging malinaw ang ating pagtalakay sa paglikha versus evolusyon ayon sa Biblia. Patuloy nating pagnilayan at pag-aralan ang salita ng Diyos upang mas lalo nating maunawaan ang kanyang mga plano at layunin sa ating buhay.